Mga kababayan, ngayong araw po ng linggo, October 19 na po, 2025, meron pong malaking pagbabago sa kilos at galaw ng minomonitor natin na Bagyong Ramil. May mga clarification po tayo sa mga lugar na apektado nito. Meron kasi mga lugar na nakataas ang warning signal pero hindi po nakakaranas ng mga pag-uulan. So i-explain ko sa inyo mabuti yung pinakadireksyon, mga lugar ho na dadaanan sa mga susunod na mga oras nito nga pong Bagyong Ramil at kung ito po nga po ba ay lalakas pa into typhoon at sa super typhoon category. Marami tayong mga kababayan ang nangangamba ngayon dahil makikita natin yung direktang paglandfall po ng Bagyong Ramil. Pero bago ho tayo magpatuloy, ako'y hihiling lamang ng isang pabor sa inyo na i-like nyo po yung video natin. Malaking bagay na ho sa akin yon para tumaas pong engagement natin at makaabot po sa mga kababayan natin sa Luzon, Visayas at Mindanao ang ating update. Tara ho, silipin natin yung pinaka-live weather radar natin. I-explain ko sa inyo one by one, isa-isahin natin yung mga lugar. So, ito po yung pinaka-live na ating weather radar. Kung makikita nyo ho, ay talagang nag-landfall na ito dito sa ating Philippine landmass. So, ngayon, alamin natin yung mga lugar na kanyang dadaanan. At ito po, no, alas 2 ng madaling araw, ito po ay nandito na sa coastal water po ng Jumalig, Quezon. Doon na po siya tumatama ngayon. At ito ay nasa category pa rin ng tropical storm, 75 kilometers per hour. Pa-northwest ang kilos sa bilis po na 25 kilometers per hour. Kung makikita nyo, itong Bagyong Ramil, hindi ho ganun kabilis ang kanyang pagkilos at paggalaw. Unti-unti lamang, tulad na ang sinasabi, hindi siya pumalo into severe tropical storm kahit po nasa karagatan siya ng mga nakarang mga araw. Ngayon, naglandfall na ito dito sa Jumalig, Quezon at mamayang hapon naman po nasa coastal water naman po siya ng La Union. Doon naman siya tatama mga kaibigan. So ang tendency nito ay posible pang humina ang Bagyong Ramil. Bahagyang humina lang naman habang binabaybay niya ang North Luzon. Yung mga lugar po na yun, ibig ko sabihin habang nasa lupa siya ng ating bansa o dito sa may North Luzon. Kapag kayong impact kasi ng bagyo ay nasa lupa ng ating bansa, nababawasan po yung impact or pressure ng kanyang lakas. So eto naman po, Lunes ho ng madaling araw ay dadaan naman po siya 285 kilometers west of Sinait, Ilocos Sur. So maintain pa rin ho siya sa pagiging tropical storm category, 75 kilometers per hour ang lakas naman. Marami nagtatanong sa atin kahapon pa, kailan naman daw lalabas agad ng ating Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Ramil. So good news po ito dahil pagdating din po ng Lunes po ng alas 2 ng hapon, ito po lalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility na mayroon pong lokasyon na 450 kilometers west of Batac, Ilocos Norte. At yung paglabas niya ng PAR, doon po siya lalakas into severe tropical storm category. Tulad ng ating sinasabi, kapag nag-maintain siya o nandun siya sa kalupaan ng ating bansa, nababawalan o natatagalan, nababawasan yung kanyang paglakas ng hangin. So mas maganda nito ay magbantay at mag-monitor tayo dahil hanggat hindi pa nakakalabas ng ating Philippine Area of Responsibility, ang Bagyong Ramil patuloy makakaranas ng mga pag-uulan yung mga lugar po na dinadaanan nito. At pagdating naman po ng Lunes po ng hapon, 670 kilometers west of Lawag City, Ilocos Norte, nasa labas pa rin po siya ng ating Philippine Area of Responsibility. So yung mga time na yan, trap or extension na lamang ng kanyang hangin ang makakaapekto po. Take note sa kanlurang bahagi ng ating bansa. So ito, tingnan nating mabuti yung tinatawag natin na track and intensity forecast. Ang paglandfall po kasi ng bagyo na ito, medyo komplikado, May mga lugar kasi na tinatamaan niya sa ngayon, pero hindi po nakakaranas ng mga pag-uulan. Kaya po yung mga kababayan natin ay sobra po naguguluhan ngayon sa sitwasyon ng mga lugar nila, Ibig sabihin, yung bagyo ay naglandfall na pero wala po silang nararanasan o nararamdaman po na mga pag-ulan. Tulad na aking sinasabi, meron tayong mga warning signal, number 1 at number 2. Mamaya ho, i-explain ko sa inyo. So kagabi, nakita naman natin malalakas na mga pag-ulan ang naranasan po sa malaking bahagi po ng Bicol Region, Western Visayas at ilang bahagi ho ng Mimaropa. At sa probinsya naman po ng Quezon dahil po sa patuloy na pag-angat
sa kaulapan po, no, kasabay ng pag-angat at pagkilos ng sentro ng Tropical Storm Ramil habang binabaybay po ang kabukilan ay lalo siyang lumalakas. So mas maganda na manatili tayong alerto dahil yung galaw at pagkilos ng bagyong Ramil pa iba-iba. So kung makikita nyo naman, no, mabagal siya, nag-i-stay pa rin siya hanggang dito. Kaya yung mga pag-uulan nararanasan po hanggang ngayon. So ito i-explain ko mabuti para hindi din tayo maguluhan kasi mga kababayan natin, marami ho nagtatanong. So narito po ang clarification ko, no. Mula ho sa ating sa aming naobserbahan sa pagkilos po ng bagyong Ramil, or ito meron pong international name na Fengshen, hindi ho siya nagsimulang kumilos pa west northwest. Ngunit po pinipilit ng ibang mga weather agencies or mga nagwe-weather update na magno-northwest po ito. So doon po nagkakaroon ng kaguluhan, no, o ibig sabihin yung parang hindi pagkakaunawaan kasi yung lugar nakaranas na ng warning signal pero walang pag-uulan. Ang signal number 1 merong 36 hours na warning lead time. Ang signal number 2 naman 24 hours. So dapat alam din natin yan. Sa kasalukuyan ho, no, ay ito nasa gubat po ng Sorsogon at ang bagyong Ramil po, no, ay nagsimula na ang northwest na pagkilos ito. Aangat po ang makapal na kaulapan na nagpapababa ngayon sa Panay Islands papunta po sa Mindoro, Calabarzon at Metro Manila. So ngayon, kung titignan nyo, marami ho, nababahala rin ako, nababahala rin tayo na hanggang ngayon ho kasi wala masyadong tropical cyclone wind signal na nakataas po sa Metro Manila, the rest ng Calabarzon. Tulad na aking sinasabi, kapag walang itinataas po na warning signal, hindi nagiging ganoon katindi yung epekto ng bagyong Ramil. Sana ho nagigets nyo ako. Ako ulitin ko ho, dadahan-dahanin ko sa inyo. Kaya ho hindi nakakaranas ng matinding warning signal, lalo na ho dyan sa Metro Manila at the rest po ng Calabarzon, dahil nga humina itong bagyong Ramil nung tumama po sa kalupaan ng ating bansa. No? Kung mapapansin nyo, talagang hindi naman siya nagiging masyadong banta ngayon. Ang meron lang epekto ngayon, itong pinakasentro, pinakamata niya, yun, mga dinadaanan niya ho yan, makikita naman natin, dyan lang siya nagbibigay ng mga pag-uulan. Pero hindi ho ganun kalakas ang nagiging epekto nito. Kaya nga po mas maganda na ipanalangin pa rin natin yung mga lugar po, especially ho, lalo na kagabi, no, kahapon, ay matinding pagbayo. Binabayo po ang Panay Islands, Negros, at Northern na Palawan ng malaki o malakas na pag-uulan. So nakaranasan niya kahapon. So pasensya na ho kasi sa term ko na pagbayo, no. Wala ho akong ibig sabihin doon. Ibig sabihin yung malakas na bugso ng hangin, pag-uulan, yan po ang nararanasan. Matinding pag-uulan din ang naranasan ho sa malaking bahagi po ng Western Visayas, Negros Occidental, Romblon at Hilagang Palawan dulot po ng bagyong Ramil. So ngayon balikan natin yan, alamin muna natin yung mga lugar po ngayon na apektado ng storm wind signal number 1 at number 2. Para ho i-clear din sa bawat isa, i-explain ko ano ba ibig sabihin ng signal number 1 at signal number 2. At kailan yung magiging direktang epekto nito kasi magulo daw sabi yung ibang lugar, no? Pero ito, titignan natin huwag kayong maguluhan sa update ko kasi ini-explain ko pong mabuti sa inyo na ang warning signal natin meron yang warning lead time. Meron yung duration. Hindi ibig sabihin, naglabas ang Pag-asa ng update po na signal number 1 at 2, automatic mararanasan na. Meron pa rin tayo nakataas na wind signal number 2. So, ito po yung signal number 2 na merong warning lead time na 24 hours. May pagbilis ng hangin na 62 to 88 kilometers per hour. At yung mga lugar po na apektado ng signal number 2, kasama ho dyan ang southeastern portion po ng Isabela, southern portion po ng Quirino, southern portion po ng Nueva Vizcaya, northern at central portion po ng Aurora, daming lugar po, no? Kasama din ang Polillo Islands, Camarines Norte, Catanduanes, northern at eastern portion po ng Camarines Sur. Kasama rin dyan ang eastern portion po ng Albay. At kasama rin ang northeastern portion po ng Sorsogon. So yan po ay sa Luzon Ito naman yung sa area po ng Visayas, hanggat hindi pa kasi nakakalayo ng direkta o medyo malayo-layo ang bagyong Ramil, apektado pa rin ang Visayas ng ating warning signal. Meron po tayong signal number 2 pa rin nakataas sa northern portion po ng Northern Samar.
Ang signal number 1 naman natin, medyo marami po yung mga lugar na apektado nito. So ito ho, makinig ho kayong mabuti. Signal number 1 natin, merong warning lead time na 36 hours. Yung nagsasabi sa akin na wala naman daw pag-uulan sa kanila pero nakataas ang signal number 1 at 2. Well, ito explain ko sa inyo na meron tayong warning lead time na tinatawag. Sa loob ng 24 hanggang sa 36 hours, dun mararanasan yung epekto ng warning signal number 1 at number 2. So huwag kayong mainip at mararanasan niya, no? Siguro itong kababayan natin na to gustong-gustong umulan talaga sa lugar nila. Nako po, huwag natin panalangin dahil yung ibang mga kababayan naman natin sobra pong nahihirapan sa sitwasyon ng may mga pag-ulan at mga bagyo. Signal number 1, apektado po ang Cagayan, including Babuyan Islands. The rest po ng Isabela, kasama po ang ilang bahagi ng Quirino, the rest ng Nueva Vizcaya, Abra, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Norte. Kasama po ang Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, the rest po ng Aurora, Nueva Ecija, eastern portion po ng Bulacan, malawak yan, eastern portion po ng Tarlac, marami ding mga lugar yan, eastern portion po ng Pampanga, kasama po yan, northern at eastern portion po ng Quezon, ay apektado rin ng signal number 1. The rest po ng Camarines Sur, the rest po ng Albay, the rest ng Sorsogon, Burias Island at Ticao Island. Yan po ay sa Luzon. Sa Visayas naman, apektado pa rin ng signal number 1 ang ilang bahagi po ng Northern Samar, northern portion po ng Eastern Samar. Yan yung mga lugar na apektado ng signal number 1. Kung makikita nyo mabuti kung paano ho kumikilos ang bagyong Ramil, ay yung pagkilos ng Panginoon nakita ho natin. Hindi ho siya lumakas nung tumama siya dito sa ating kalupaan sa Philippine landmass natin. Direkta yan sa kalupaan po ng Visayas, no? Ilang bahagi ng Visayas at Central at North Luzon. Diyan po siya naglandfall. Binanggit ko na kanina yung mga lugar, pwede nyo humbalikan. Ang nangyari ho dito, humina pa nga siya. Bahagyang humina at answered prayer po tayo sa sitwasyon na yan. At kung makikita nyo, naka green line pa rin siya at hindi natin nakikitaan yung red line. Kahit po yung yellow line, ito po yung mga orange line na yan kasi ay malalakas na category na. So, tropical storm category lamang siya habang tumatawid po sa may North Luzon. Papalabas po ng kanlurang bahagi ng ating bansa. So, ang gandang balita niyan dahil yung epekto ng malakas na bagyong Ramil, humina na po yan. Pero, eto ho, meron pa rin tayong nakataas na heavy rainfall warning. Tulad na aking sinasabi, kapag meron po tayong banta ng bagyo, asahan nyo ho ang malawakang mga pag-uulan. So, ngayong araw po ng linggo, ay meron po tayong ine-expect na 200 mm sa dami ng pag-uulan dyan po sa may Northern Samar at Eastern Samar. Meron ding ine-expect tayo na 100 to 200 mm sa dami ng pag-uulan sa may Samar, Biliran, Sorsogon, Albay, Catanduanes, Camarines Norte, Camarines Sur, Quezon, Aurora, Quirino, Nueva Vizcaya, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, at Isabela. Meron hong 50 to 100 mm sa dami ng pag-ulan din ang mararanasan ngayong araw po ng linggo hanggang sa hapon. Diyan po sa may Cagayan, sa may Ilocos Sur, Apayao, Abra, sa may Benguet, La Union, Pangasinan, Tarlac, Nueva Ecija, Bulacan, Pampanga, Metro Manila, Rizal, Laguna, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Masbate, Iloilo, Antique, Capiz, Aklan, Guimaras, Leyte, Southern Leyte, Cebu, at Negros Occidental. At pagdating naman po ng Monday ho ng hapon, meron din tayong ina-expect na 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan. Diyan po sa may Ilocos Norte, sa may Ilocos Sur, sa may La Union, Pangasinan, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, sa may Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Tarlac, at dyan po sa may Zambales. So, sana ho napakinggan natin. Ako po, dinadahan-dahan ko na lamang po para masundan ho ng mga kababayan natin. Lalo na ho yung medyo may edad na, yung mga nanay-tatay po natin dyan, yung mga elders po natin. Kamusta ho kayo dyan? Sana ho okay lang ho kayo dyan. At pasensya na ho kayo kung medyo minsan napapabilis ako ng konti. At kung meron kayong hindi naiintindihan, inuulit ko naman yung bandang dulo para ho clear din sa atin at mabilis pong maunawaan ng ating mga kababayan. So meron pa tayong karagdagang impormasyon, no? Ipapakita at marami akong i-explain sa inyo. So tana ho, tapusin nyo yung video natin na ito. Ito ho, no? Tignan natin mabuti. Itong spiral clouds or hangin,
Ito po, yung ulap po na yan o yung umiikot ho na yan dyan po sa pinakagitna ng bagyong Ramil. Sa ngayon po, yan yung tinatawag natin na trap or extension po ng bagyo. Yan po yung nakakaapekto dyan sa malaking bahagi ho ng Luzon, North Luzon, kasama na rin ng extreme Northern Luzon. Yan lang bahagi din ng Eastern Visayas at apektado niyan. Pag sinabi natin trap extension po ng hangin ng bagyo, hindi ganoon kalakas ang epekto niyan. Ang meron lang malakas na epekto dito, ito pong pinakasentro o pinakamata ng bagyo. Ngayon, may nagtanong sa atin, ito ulitin ko sa inyo, no, kung magiging super typhoon ba or typhoon category sa mga susunod na mga araw ang bagyong Ramil. Upon checking po sa ating pinaka-live weather radar, kung makikita ho ninyo, ay hindi ito magiging typhoon o super typhoon category nang nasa loob ng ating par. Ito namang nakita natin, ito pinakita ko sa inyo, kapag typhoon category ho yan, pero ito nasa labas na ng ating Philippine Area of Responsibility so October 21, alas 2 po ng hapon. At wala naman na yan magiging masyadong direktang epekto sa bahagi o sa direktang epekto sa kalupaan ng ating bansa, pero yung trap o extension ng kanyang hangin ay posible pa rin pong makaapekto. Ngayon, marami nagtatanong sa atin, ang Visayas daw ba ay patuloy na mga karanas ng mga pag-uulan dulot po ng bagyong Ramil? Yes, patuloy yung mga karanas ang Eastern Visayas, yung mga lugar ho dyan, dahil ang trap o extension po ng bagyong Ramil ay medyo malawak po ang nasasakop. Pero eto ho, no, sa area naman ng Mindanao, hindi na ho ito masyadong naaabot ng trap or extension po ng hangin ng bagyong Ramil. Kaya naman dyan sa Mindanao, meron tayong weather system dyan na tinatawag po na localized thunderstorms or mga thunderstorms. Ang batang hapon at sa gabi ho yan, nagbibigay ng mga pag-uulan. Asahan pa rin sa Mindanao ang isolated rain showers, thunderstorms, partly cloudy to cloudy skies. Pwede ho mangyari din yung malakas na pag-uulan dyan, dulot po ng mga severe thunderstorm, lalo na pag sinabayan nila ang pressure ng hangin na meron po dito sa banta ng bagyong Ramil. So, ang sinasabi ko dito ay yung pag-ikot or sirkulasyon ng hangin ng bagyong Ramil o yung tinatawag din natin na area of probability niya ay hindi na po nagbago. Dahil sa pressure ng hangin dito nga po sa baba, no, yung pag-ikot ng bagyong Ramil na yan, hindi na natin nakita ng recurve scenario. Talagang direkta na po siyang tumama. Pero ngayon, kung nangangamba po kayo, kapag ka ito ay naglandfall po dyan sa ilang bahagi ho ng Cagayan Valley, Cordillera, Administrative Region, kasama din yung mga lugar niya sa may Aurora, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, sa may Northern Samar, Polillo Islands, yung mga lugar ho na yan ay pinag-iingat po ngayon sa banta po ng malawakang pag-ulan, possible din ng mga pagbabaha sa mababang lugar at landslide po sa mga landslide prone area. Ang sinasabi natin, hindi naman ganoon katindi yung magiging pressure ng hangin ng bagyong Ramil dahil humihina ho siya ng humihina kapag nasa kalupaan or nasa ating Philippine landmass. Ngayon mga kaibigan ko, titignan din natin mabuti kung ano pa ba yung weather system na nakakaapekto po dito sa malaking bahagi ng ating bansa. Kasi ang napapansin lang natin dito sa ating chart ay ito lamang pong direksyon o yung pinakasunod-sunod na lugar na pupuntahan po ng bagyong Ramil. Wala ho tayong susunod pa na bagyo na nakikita at namomonitor kasunod po ng bagyong Ramil. Yung iba kasi sinasabi, meron daw susunod na bagyo na malakas. Pinapangunahan na agad nila ang panahon, wala pa namang lumalabas sa pinaka-live weather radar natin. Ang nangyayari kasi, dahil sa pangunguna natin, minsan yung mga kababayan natin, nangangamba, kinakabahan. Kaya nga ho yung mga solid po na nanonood sa akin, yung mga viewers ko, ako pinapakalma ko ho talaga sila, lalo na yung medyo may edad, hindi sila pwedeng masyak. Alam niyo yung mga tipong sasabihin nila gugunawin o lulusawin, yayanigin ang Luzon, Visayas at Mindanao. Hindi ho totoo yun. May mga ganun lamang pero alam nyo, sa umpisa lamang yon sila makakakuha ng update. So ngayon, meron tayong pinaka-additional na update din po. Mabilis pong nagbabago ang kilos ng bagyong Ramil habang binabaybayin niya po ang ilang bahagi po ng Central at North Luzon. Pero huwag kayong mag-alala, yung mga nakatira dyan po sa Eastern Visayas, yung mga lugar po na yan ay possible naman, especially dyan po sa may Northern Samar at Northern portion ng Eastern Samar. Huwag kayong mag-alala dahil sa paglipas ng ilang mga oras, ibababa na yung warning signal o mawawala na ho yung warning signal
sa mga lugar na dyan sa Visayas. Lalo na ho dyan sa Northern Samar. Kasama dyan yung mga lugar ng Jipadpad, San Policarpio, at yung mga lugar ho na yan, medyo kasi hindi ko ganun kayang ibanggit yung mga lugar daw, pero nakakapagbigay naman ako. So, mas maganda, maghihintay pa rin tayo ng abiso sa mga susunod na update. Tulad nito, na meron po tayong minomonitor at binabantayan na Bagyong Ramil. Unang-una, lagi ko sinasabi, napaka-importante ho na lagi kayong nakamonitor sa lagay ng panahon o galaw po ng panahon. At pwede ho kayong mag-subscribe sa atin at i-hit nyo yung notification bell para kada madaling araw at may upload po tayo, mabilis ho kayong nanonotify. Lalo na yung mga kababayan natin mangingisda na papalaot pa, meron tayong mga warning signal or may mga lugar din tayo na may mga matataas ang alon. So wag munang pumalaot, kung kinakailangan magpahinga na lamang muna tayo. Yung pangalawa ay i-check po natin yung ating mga kabahayan, yung mga light materials ang gamit at yung mga bubong na may mga butas hindi natin naasikaso. I-double check ho natin. Hindi lamang tayo sa lindol naghahanda. Bagko sa bagyo, yan kayang-kaya naman natin labanan. Malayo pa lang, meron na tayong mga update. So, wala tayong reason para magsabi na walang nagsabi, walang nagbalita. Araw-araw nga ho ako gumagawa ng update at balita ho sa inyo. Yung pangatlo ay mag-safety tayo ng ating kagamitan, no? Yung mga papeles, yung mga dokumento, yung mga appliances natin na medyo hindi naman masyadong kailangan ay iayos natin. Mamaya kasi natutulog tayo, biglang bumugsong malalakas na pag-ulan. Alam niyo naman, ang bagyo, talagang paiba-iba yan. Anytime pag bumaha, may bibit-bitin ho tayo agad-agad. Kaya tinatawag din natin na go bags or go bag na binibigay ng LGU. Importante ho yun. Minsan mas maganda, samahan natin, lagyan natin ng pagkain para ho hindi tayo nahihirapan. Isang kuha lang yan Yung mga nakatira din ho malapit sa panan ng bundok dyan po sa may malaking bahagi ho ng Luzon, malalawak yung mga lugar ho dyan At dito sa may Eastern Visayas hindi naman masyadong apektado, pero yung trap, extension ng hangin, nandiyan pa rin. Ito naman sa Mindanao, thunderstorms, mga localized thunderstorms ang pinapangambahan dyan. So ngayon, yung mga nakatira malapit sa panan ng bundok, yung mga bahaing lugar malapit sa ilog, umalis na ho po muna tayo dyan, mag-evacuate muna tayo. Ngayon, ang mga LGU ay naghahanda ng mga evacuation area. Pwede tayong pumunta doon, lalo na kapag meron pong mga banta ng mga bagyo. So, sinasabi naman ng iba, hindi naman daw kalakasan ng Bagyong Ramil. Kaibigan kabayan, huwag nating baliwalain yung ganito. Huwag ho tayong maging kampante. Hindi man ganun kalakas ang Bagyong Ramil, ipagpasalamat natin sa Diyos, no? Dahil alam naman ng Panginoon yung nangyayaring sitwasyon ngayon dahil sa sunod-sunod na lindol at mga bagyo, hindi niya po papahintulutan na bigyan tayo ng super typhoon na bagyo sa mga ganitong sitwasyon. So yun ho, malaking pasasalamat natin sa Panginoon kahit may bagyo. Alam nyo, sa lahat ng oras, lagi ho natin ipagpasalamat sa Panginoon, mabuti man o hindi ang nangyari, lagi natin siyang i-honor, no, ang Panginoon natin. So ngayon, etong isang paalala ko pa, kinakailangan ho na maglinis tayo ng ating kapaligiran, yung mga plastic, yung mga basura ho na nakakalat. Importante na masegregate natin sila kasi kapag nagkaroon po ng malalakas na pag-ulan na kahit tumagal amang ng 30 minutes, mabilis ho yung pagbaha. Nakita nyo naman, meron mga lugar ngayon na sobrang nakakaranas na po ng mga pagbabaha kasi yung mga lugar kasi na yan, alam nyo, walang maayos na drainage. Tapos, marami pang mga basura. Tulad na lamang po kahapon, malalim na baha sa Rojas City, Capiz, dulot po ng Bagyong Ramil ang naranasan. Umabot na ho yung pagbabaha na yon hanggang sa leeg, no? Ang tubig baha. Sa may Graceville Subdivision po yun sa barangay Tisa, Rojas City. So yung mga nakatira dyan, kamusta ho kayo? Pray ho na nawa okay ho kayo dyan at okay po ang kalagayan ninyo. Sa may Capiz ho yun, no? Bunsod ho ng walang patid na pag-ulan, pagbuhos ng ulan, may mga malalakas pa dahil sa Bagyong Ramil. So yun, no? Sinasabi ko, mas mahalaga na handa ho tayo, mga basura, wag basta-basta ikalat, lalo ng mga plastic, bumabara yan sa mga kanal, kaya ho walang maayos na drainage ang ating mga lugar. So mga kaibigan, no, nakikita nyo mabuti kung paano kumikilos ang Bagyong Ramil. Hindi na siya ganoon kalakas kumpara nung bago pa siya maglandfall dyan po sa may bahagi po ng Eastern Visayas
at Luzon. Nakita nyo, bahagya hong humihina. Ibig sabihin, talagang nag-work yung panalangin natin. Dahil nga po, alam nyo naman na kumikilos talaga ang Panginoon sa bawat oras at minuto. Nakikita nyo yung sitwasyon natin. At ngayon din, idadagdag ko din na dapat mag-ingat po sa malakas na pag-uulan pa rin ngayong araw po ng linggo. Ang malaking bahagi ho ng Bicol Region, Western Visayas, Mimaropa, Quezon, dahil ho sa banta ng Bagyong Ramil. Yung huling paalala ko, importante, kailangan ho natin manalangin sa ating Panginoon. Alam niyo ho, yung mga ganitong bagyo, yung mga kababayan natin, sobrang natatakot na may mga trauma na. Yung mga kananayan natin na sobrang buwan-buwan na lang, lagi sila binabaha, lalo na may problema tayo sa flood control, walang maayos na daluyan ng tubig, tapos sunod-sunod pa ang mga bagyo, talaga nakakatrauma nga naman. Pero yung magagawa na lamang natin ngayon is manalangin ho sa Panginoon na magkaroon po ng kaayusan sa lugar natin. Alam nyo, nakisama po at tinulungan tayo ng Panginoon. Hindi niya ho pinalakas ang Bagyong Ramil. Mahina lang, no? Tropical storm category. Yung mga nakaraang bagyo, tulad na lamang po ng Bagyong Ramil na dumaan din dito sa may North Luzon, nasa severe tropical storm category yon. Pero tayo, tignan nyo mabuti. Nasa tropical storm lamang. Which is, ito po dapat natin at malaking pasasalamat natin sa Panginoon. Humina ho siya, no? Ito, tingnan nyo mabuti, no? Humina ho talaga siya. At habang papalabas siya ng kalupaan natin, dyan sa may kanlurang bahagi siya lalabas. At pag nakalabas ng par, hihina pa rin siya. Tapos, habang papalabas ng par, doon na siya magkakaroon ng intensification or bigla ang paglakas dahil po nakakabuelo na siya eh. Wala na hong haharang sa kanya ng mga puno, mga lupa na hindi pa develop o para hindi ma-develop ang bagyo. Ngayon mga kaibigan ko, mga kababayan, bago ko ho tapusin ang update, no, ngayong araw po ng linggo, Sunday ho ngayon, kung lalabas ho kayo ng inyong mga bahay, ugaliin nyo ho magdala ng payong, jacket, kapote, panlaban ho sa mga biglaang bugso ng mga pag-ulan. Uso pa rin ngayon yung tinatawag natin na influenza outbreak o yung flu season, no? Mga bata, mga anak natin, sobra pa rin nakakaranas sa mga pagkasakit, no? Yung mga trangkaso, lagnat, sobra pa rin. So, wag na muna silang palabasin. Tayo na lamang munang mga nakakatanda ang mag-asikaso sa labas. Pero siyempre, lagi kong pinapaalala, lagi kayo magdala ng payong jacket, kapote kung kayo lalabas ng inyong mga bahay. Lalo na family day ho ngayon. So, kaibigan kabayan, pasensya na ho kayo kung yung ating update naka-live lagi ng ganito, no? Actually, mas gusto ko ho yung ganito. Kasi nai-explain ko po ng mabuti at live po tayo dito. Wala hong ginagamit na script. Napapakita ko sa inyo na mabuti yung pagkilos ho ng bagyo. At the same time, nakikita natin kung paano gumagalaw ang bagyo. Hindi tayo yung puno image lang, no? Talagang pinapakita ko sa inyo kung paano ito lalabas, kung saan ito dadaan. Napaka-importante kasi na meron tayong knowledge about sa nangyayari sa bagyo. Ngayon, may nagtanong ulit sa akin noong nakaraan, nasa na daw yung epekto ng amihan kasi amihan season na nga, no? Mga kaibigan, pag meron hong bagyo, ang amihan ay pansamantalang nawawala. Kung sa habagat, meron tayong kinatawag na monsoon break, meron din tayong monsoon break sa tinatawag dito nga po sa amihan, no? At itong tinatawag naman natin na northeasterly wind flow, nawala yung epekto niya dito po, no? Sa ilang bahagi ng Batanes, diyan sa Babuyan Island, diyan po yan eh. Yung lamig ng hangin na yan, kung napapansin nyo, no? Hindi malamig ang hangin natin ngayon. Parang naka-easterlies mode pa rin tayo, yung malinsangang hangin, pero yung easterlies na wala at pinalitan siya ng trap or extension ng hangin ng bagyo. Ganito kasi yan, para humalinaw sa atin. Ang hangin ho kasi na nakaka-apekto sa atin, malakas talaga yung mga bagyo. Pero kapag walang bagyo, bumabalik naman dyan yung medyo mahihinang hangin tulad ng northeasterly wind flow, tapos napapalitan ng medyo mas malakas na hangin, easterlies, ITCC, yung mga yan is nakaka-apekto sa ating bansa. Kaya mas maganda, lagi nating minomonitor ang lagi ng panahon. So kaibigan kabayan, sa ngayon, yan ho muna ang pinaka-latest na update natin sa lagay ng ating panahon. Sana ho ay nabigyan ko kayo ng magandang impormasyon ngayong araw po ng linggo bago tayo umalis at pagka uuwi tayo ng ating mga bahay, ugaliin po nating manalangin para po sa safety ng bawat isa. Magandang araw, God bless po sa inyong lahat.